Magandang araw mga bata. Ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pakikinig. Pero bago natin umpisahan ng lahat, ito ang ating layunin. Layunin. Una, nalalaman ng kahulugan ng pakikinig. Pangalawa, nakapagbigay halimbawa ng iba't ibang uri ng pakikinig. Pangatlo, natutukoy ang mga bagay na may kinalaman sa pakikinig. Ano ba ang kahulugan ng pakikinig? Ang pakikinig ay isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. Saan bahagi ng katawan tayo nakikinig? Tama, sa ating tenga. Mayroon itong kombinasyon ng tatlong bagay. Una, tinanggap na tunog. Ito ay ang mga tunog, huni o salita ng ating naririnig. Pangalawa, nauunawaan ang ibig sabihin, hindi lang basta naririnig, kundi naiintindihan natin ang ating naririnig. Maaring tunog, awit o mga salita at iba pa. At pangatlo, ito ay ating natatandaan. Halimbawa nito ang mga turo ng ating mga magulang, ang mga guro. Isa ring halimbawa ang mga awiting ating natatandaan. Ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe mula sa naririnig. Sa madaling salita, merong pinanggagalingan o pinagmumulan ang naririnig. Ito ay mula sa tunog o salita na naririnig sa pamamagitan ng auditory nerve, mabilis na dinadala sa utak o ating brain upang bigyan ng pagkakahulugan ang pagsusuri kung ano ang narinig. Ang utak ang siyang nagbibigay ng interpretasyon at pangunawa at doon magkakaroon ng kahulugan ang narinig. At ayon kay John Marshall, ang pakikinig ay isang makapangyarihang instrumento ng komunikasyon na nagsisilbing impluwensya upang makapag-usap ng mabuti. Proseso ng pakikinig. Ang pakikinig ay isang komplikadong gawaing kinapapalooban ng isang masalimuot na proseso. Hindi lamang tenga ang ginagamit sa pakikinig kundi pag-iisip rin. Sa bahaging ito ay bibigyang paliwanag ang masalimuot na prosesong ito sa pamamagitan ng payak na paraan. Pagtanggap ng mensahe. Pagising pa lamang natin sa umaga ay marami na tayong naririnig na tunog, ngunit hindi natin ito pinapansin sapagkat hindi naman ito mahalaga sa atin. Sa dami ng tono na ating naririnig, namimili lamang tayo ng tunog. Mahalaga kaya doon lamang natin ipopokus ang ating pandinig. Ang ating tenga ay laging bukas sa mga tunog na nagsisilbing stimuli. Ang stimuli ay magiging wave stimuli. Sa daraanan nito, sa auditory nerve patungong utak. Ang utak ang nagsasabi o kilala ng tunog na narinig. Kapag nasa utak na ang tunog, magsisimula na ang ikalawang proseso, pag-focus ng atensyon na tinanggap na mensahe. Kapag ang tunog ay napadala na sa ating utak, iniuugnay nito ang iba pang tunog mula sa tao o bagay-bagay na may kaugnay sa tunog na ating naririnig. Halimbawa, nakarinig tayo ng sigawan sa labas ng bahay. Maaari nating isiping may nag-aaway o nagkakatuwaan lamang. Para tayo makasiguro kung magkaaway o nagkakatuwaan ang mga taong pinagmulan ng tunog, tayo ay lalabas upang tignan kung anong nangyayari. Papakahulugan. Ang ikatlong proseso ay nasasalig sa dalawa at nauna. Kapag hindi malinaw ang tinanggap na mensahe, ay tiyak na hindi rin maipopokus ng mabuti ang atensyon nito, kaya ang bunga ay maling pagkakapakahulugan. Halimbawa, kung ang
Sigaw na narinig ay mula sa kabataan, nagkakatuwaan, maaring isiping nagbibiruan lamang ang mga ito. Pagtanda sa narinig, hindi natin kayang tandaan ang lahat ng ating naririnig, kaya makakatulong ang pagtatala, lalo na kung ang ito ay mahalagang impormasyon o mensahe. Ito ay kadalasan nating ginagawa kapag nakikinig tayo ng lecture sa loob ng classroom o kaya ay nakikinig sa isang seminar. Pagtugon. Ang pagtugon ang pinakahuling proseso sa gawaing pakikinig. Dito malalaman kung ang pakikinig ay naging mabisa sapagkat walang tiyak na pagtugon sa simula pa lamang. Hindi nauunawaan ang napakinggan. Ang tamang pagtugon ay nakasalalay sa tamang pagtanggap ng mensahe. Mga layunin ng pakikinig. Makinig upang maaliw. Ang halimbawa nito ay pakikinig sa paboritong musika upang maaliw o ma-relax ang isip. Pakikinig upang lumikom ng impormasyon o kaalaman. Ang halimbawa naman nito ay ang pakikinig sa balita o meeting de avance. Makinig upang magsuri. Ang halimbawa nito ay pakikipanayam o interview sa ina-applyang trabaho. Kahalagahan ng pakikinig. Ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kaysa sa tuwirang pagbabasa. Ang pakikinig sa kapwa ay daan upang ang bawat isa ay magkaunawan at magkaroon ng mabuting palagayan. Sa pakikinig ay kailangan ng ibayang konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o paggunita sa narinig. Pamamaraan sa mabisang pakikinig. Mahalagang lagi tayong handa sa ating pakikinig. Ang mga pagkakaroon ng layunin sa pakikinig ay makakatulong sa mabisang pakikinig. Upang maiwasan ang pagkakalito o pagkakaroon ng ibang pagkakahulugan sa pakikinig, mahalagang bigyan ng pansin ang agwat o pagkakaiba ng pagsasalita sa pakikinig. Kilalanin din ang mahalagang impormasyon na ipapakita natin na tayo'y interesado, makinig kung uunawain nating mabuti ang sinasabi ng nagsasalita. Upang magkaintindihan, iwasan ang pagbibigay ng puna habang hindi pa tapos ang nagsasalita. Antas o level ng pakikinig. Appreciative na pakikinig. Ito ay pampalipas oras o pagbibigay aliw sa taong nakikinig. Ang halimbawa nito ay pakikinig ng paboritong musika o pakikinig sa comedy. Pakikinig na discriminatory. Ito ay masusing pakikinig at kadalasan ginagamit din sa pag-aanalisa ng mga impormasyon na napakinggan. Mapanuring pakikinig. Dito, nagaganap ang pag-i-evaluate o pagpili ng mahalagang datos upang makabuo ng isang konsepto. Implied na pakikinig. Dito naman ay natutukoy ang mga salitang hindi tuwiran o matatalinghaga, kadalasan na ginagamit sa balagtasan o pakikinig ng tula. Internal na pakikinig. Mula sa salitang internal, ito ay tumutukol sa pisikal na pag-aanalisa sa sarili at nakafocus sa sariling kaisipan ng isang individual. Mga bagay na nakaka-impluwensya sa pakikinig. Ang mga tagapakinig ay naiuuri sa kanilang gulang, sa pinag-aralan, sa hanap buhay, at sa kalagayang sosyal. Bukod sa mga ito, ang lugar, oras, at channel ay may epekto din sa pakikinig. Channel.
Ito ay daan ng pakikipagtalastasan. Maaaring ang ideya ay maipahahatid sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsusulat, pagguhit o iba pa. Lugar. Ang malamig na lugar ay makakatulong sa pakikinig. Ngunit ang silid na masama ang bentilasyon at maingay at may mga upuang hindi maginhawang upuan ay makakasagabal naman sa mabuting pakikinig. Oras. May mga oras naman na hindi kahali-halina sa pakikinig, kagaya ng alanganing oras na nakalaan sa pagpapahinga o pagtulog. Edad. Mas maingat makinig ang mga bata kaysa sa mga may edad na. Mahusay ang memorya ng mga kabataan ngunit hindi naman madali ang pangunawa ng mga may edad na napakikinggan nila. Pinag-aralan. Mas may pinag-aralan ang nakikinig. Higit na may kakayahang umunawa sa napakikinggan. Mayaman kasi ang kanilang talasalitaan, marami silang karanasang nabasa sa mga aklat na nagagamit nila sa pangunawa sa kanilang mga napakikinggan. Kalagayang sosyal. Higit na sanay makinig ang mga taong may mataas na pinag-aralan at kalagayan sa buhay. Palagi silang nakakapagpakinig at nagbibigay iyon sa kanila ng higit na kasanayan na makinig. Kultura. Ang pagkakaroon ng iba't ibang kultura ng bayan ay nagbibigay ng iba't ibang pagkakahulugan. Kasarian. Ang iba't ibang gustong pakinggan ang mga babae, ganun din naman ang mga lalaki. Bihira lamang sa mga babae at lalaki ang may parehong paksang nais pakinggan. Ito naman ang konseptong pansarili. Nakadepende sa tagapakinig kung paano niya bibigyan pagpapakahulugan ang mensaheng kanyang napakinggan. Mga uri ng tagapakinig. Eager beaver. Siya ang uri ng tagapakinig na ngiti ng ngiti, tango ng tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan. Ngunit kung naiintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong. Sleeper. Siya ang tipo ng tagapakinig na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong makinig. Tiger. Siya ay tagapakinig na laging handang magbigay ng reaksyon sa tagapagsalita upang ang bawat pagkakamali ay parang tigre, siyang susugod at mananagpang. Bewildered o bewildered. Siya ang tagapakinig na kahit anong pilit ay walang maintindihan o naririnig. Kapansin-pansin ang pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot, at ang yung nagtataka o nagtatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang naririnig. Frowner. Siya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lamang may tanong at pagdududa. Makikita sa kanyang muka ang pagiging aktibo, ngunit ang totoo, di lubos ang kanyang pakikinig, kundi isang pagkukunwari lamang sapagkat hinihintay lamang niya ang oportunidad na makapagtanong upang magpa-impress. Relaxed. Isa siyang problema sa nagsasalita. Paano'y kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Itinuon ang kanyang atensyon sa ibang bagay at walang makitang iba pang reaksyon mula sa kanya, positibo man o negatibo. Busy bee. Isa siya sa pinaka
kaaya-ayang tagapakinig sa anumang pangkat. Hindi na siya nakikinig. Abala rin siya sa ibang gawain tulad ng pagsusulat, pakikipagtsismisan sa katabi, pagsusuklay, o anumang gawain walang kaugnayan sa pakikinig. Two-eared listener. Siya ang pinaka-epektibong tagapakinig. Nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tenga kundi ang kanyang utak. Lubos ang partisipasyon niya na gawin ang pakikinig. Makikita sa kanyang mukha ang kahawilihan sa pakikinig. At ito po ang aking presentasyon sa asignaturang ito. Ako po si Evangeline Calixto ng Department of Education. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y may naunawaan kayo at natutuhan sa oras na ito. Maraming salamat!